morning mga ka-okay! Isang mapagpalang umaga lungsod ng Olongapo. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Muli po, isang magandang umaga po and welcome po sa aming programa para ipaabot sa ating mga kababayan ang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan po ng aming programa na pinalakas online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang ka-partner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig, ang PIS-PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalind Beaver, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Police Gapo. Today is October 23, 2025, araw po ng Huwebes at tayo po ay nasa huli na ng linggo ng buwan ng Oktubre. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities sa ilalim ng PNP Focus Agenda na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Kami ang inyong Pulis Gapo, may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. At partner, isa sa PNP Focus Agenda ang community support sa pamumuno ng aming Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nortares Jr. Tungo sa magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3. Sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. At ng Olongapo City Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval. Kakibat ang ating mga partner agency, mga stakeholders at media partners upang maabot ang ating mga kababayan. At sa ating pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula October 13 hanggang 19 ng ating previous week. Sa kabuuan ay meron pong 6 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa manhunt and anti-illegal drug operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng 5 drug personalities arrested mula sa matagumpay na sinagawang 5 anti-illegal drug operations. Kung saan ay nakapagkupiska tayo ng 3.143 grams na shabu na may kabuuang standard drug price na 23,208 pesos and 40 centavos. Kaugnay dito, pinatunayan ng Pulis Gapo ang mga serbisyong mabilis at tapat sa 5 bypass operation sa loob lamang ng isang araw. Bilang bahagi ng pagpapaigting sa kampanya laban sa iligal na droga, matagumpay na nagsagawa ng 5 bypass operation ng Olongapo City Police Office sa loob lamang ng isang araw noong October 17, 2025. Sa mga operasyon na pinangunahan ng Police Station 2, Police Station 3, Police Station 5, Police Station 6 at City Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska ng mga operatiba sa kabuang 3.413 grams ng shabu na may standard drug price na nagkakahalagang 23,208 pesos and 40 centavos. Ang nasabing mga operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations sa ilalim ng PNP Focus Agenda na layuning paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad at palakasin ang operasyon kontra iligal na droga sa lungsod. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, City Director ng Olongapo City Police Office, ang sunod-sunod na operasyon ay patunay na dedikasyon ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng katahimikan at kaligtasan sa mamamayan ng mga Olongapo. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person, isang wanted person naman ang matagumpay ng aresto ng Olongapo City Police Office. Noong October 16, 2025 ng hapon, nagsagawa ng operasyon ng tracker team ng Police Station 1 sa tulong ng impormasyon na binahagi ng City Intelligence Unit sa Barangay West Bahak-Bahak, Olongapo City. Layunin ng operasyon ang pag-serve ng warrant of arrest laban sa isang wanted person na may kasong estafa sa ilalim ng Article 315-2A ng Revised Penal Code kaugnay ng Republic Act 175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na nakasaad sa Criminal Case Number 4112. Ang nasabing warrant of arrest ay nilabas ni Honorable Bernardo Rivera Jimenez, Executive Judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 54, Gubat, Sorsogon.
na may tinakdang piyansang halagang 10,000 pesos. Ang inarestong individual ay maayos na ipabatid ang kanyang karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na nauunawaan. Pagkatapos nito, siya ay dinala sa PS1 Okpo Custodial Facility para sa wastong dokumentasyon at nakatakdang dalhin sa kaukulang hukuman para sa karampatang legal na proseso. At para sa karagdagang balita, 6 na lalaki ang naaresto laban sa illegal gambling. Noong October 18, 2025 ng gabi, ang mga tauhan ng City Intelligence Unit Olongapo City Police Office sa pakikipag-ugnayan sa Police Station 5 ay tumugon sa isang ulat hinggil sa isinagawang illegal na sugal na Cara Cruz sa Baltasar Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Sa isinagawang operasyon, nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 6 na katao na naaktuhang nagsasagawa ng naturong iligal na sugal. Nakumpiska mula sa kanila ang 3 piraso ng barya na ginamit bilang pangara o pamato at perang pantaya na nagkakahalaga sa higit kumulang na 865 pesos. Ang mga naarestong individual ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 5 habang hinahanda ang kaukulang kaso para sa paglabag sa PD 1602 na isusumite sa Olongapo City Prosecutor's Office. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na patuloy ang kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa lahat ng uri ng iligal na sugal upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. At yan po ang ilan sa mga operational accomplishment at balita sa ilalim ng pinaigting na PNP Focus Agenda sa pakikipagtulungan ng ating mga barangay at sa pamahalaang lungsod ng Olongapo sa pamumuno ni Honorable Mayor Roland C. Paulino Jr. At pati na rin ng tulong mula sa ating mga BIN o Barangay Information Network. At para naman sa ating information operations at community engagements, ipinapaabot ng aming City Director Police Colonel Claraval ang taus-puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin sa ating mga kababayan sa karating lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. Narito ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong linggo. Serbisyong nararamdaman, pulis ka po, makakalikasan. Sa ilalim ng pangangasiwa ni City Director Police Colonel Claraval, lumahok ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office sa 4th tree planting activity ng Making River Passable 9th edition na ginanap noong October 18, 2025 sa Bangka-Bangkaan, Block 27, Gordon Heights. Katuwang iba't ibang ahensya ng pamalaan, mga estudyante at mga voluntaryo. Sama-sama ang PNP Olongapo sa adhikaing pangalagaan ng ating kalikasan at ibalik ang sigla ng ating mga kabundukan. Ipinagmamalaki ng Olongapo City Police Office na si Police Colonel Richie R. Clarabal, City Director, ay kinilala bilang isa sa mga magagaling at mahusay na lingkod bayan sa buong Pilipinas. Sa ginanap na 26th anniversary ng Gawad at Aksyon noong October 16, 2025 sa Heritage Hotel, Pasay City. Ang prestihiyosong parangal na ito ay pagkilala sa tapat na paglilingkod na tatanging pamumuno at walang sawang dedikasyon ni Police Colonel Clarabal sa kaligtasan at kapakanan ng komunidad ng Olongapo. Ang kanilang integridad at profesionalismo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat kasapi ng Olongapo City Police Office. At ayon nga kay Police Colonel Clarabal, ang karangalang ito ay nakamit dahil sa suporta at dedikasyon ng Pulis Gapo at buong komunidad ng Olongapo. Yes, partner, muli congratulations, sir. At sa ilalim naman ng serbisyong mabilis at nararamdaman, si Patrolman Jomari G. Manalili ng Police Station 6 ay agad na tumugon sa isang insidente ng pagkalunod sa Suzuki Beach, Barangay Barreto, Olongapo City. At sa pakikipag-ugnayan sa Barangay Barreto Rescue Team, matagumpay nilang nailigtas ang isang batang nalunod sa dagat at agad na isinagawa ang paunang lunas o first aid at mabilis na dinala ang bata sa pinakamalapit na pagamutan para sa karampatang atensyon medikal. Ang gawain ito ay malinaw na patunay ng tapat at dedikasyon at malasakit ng ating mga pulis, hindi lamang bilang tagapagpatupad ng kapayapaan at kaayusan, kundi bilang mga tagapagligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan.
At partner dyan, nung nakaraan nga lang ay yung aksidente sa Barangay Old Cabalan. Oo, yung kolong-kolong. Yes, yung isang police nurse din po natin na si Police Master Sergeant Maria Cristina Antes ay nag-assist din doon. Kumbaga walang atubili na nadaanan nila yung aksidente. Sila po ay bumaba ng mobil at tinulungan nga yung mga... Duty POD ata siya. Yes, duty siya nung araw na yon. At nagkataon syempre po nurse din, kung may kaalaman din po siya sa usapang medical attention sa pagbibigay ng paunang lunas or first aid. Ang mga tauhan ng Police Station 3 sa pangunguna ni Police Captain Melchor S. Katigday, Officer in Charge, ay aktibong lumahok sa ginanap na second semester Barangay Assembly Day para sa calendar year 2025 na idinao ng ganap na alas 4 ng hapon noong October 18 sa Perimeter Extension Covered Court. Ang naturang aktibidad ay may temang Araw ng Pakikibahagi, Solusyon at Aksyon ating talakayin ngayong Barangay Assembly. Ay pinangunahan ng ating barangay captain niya, si Honorable Rodolfo Catalogan Jr., punong barangay ng Barangay Pag-asa. Layunin ng pagpupulong na ito ay mapalakas ang transparency sa pamahalaan at hikayatin ang pakikilahok ng pamayanan na matugunan ang ating mga lokal na issue sa pamamagitan ng bukas na talakayan at sama-samang aksyon ng mga barangay. Ang aktibong pakikilahok ng Police Station 3 ay patunay na pangako ng Philippine National Police sa pagpapaigting ng ugnayan sa komunidad at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng malapit at pakikipagtulungan sa mga opisyal ng barangay at mga residente. So ayan, congratulations sa Barangay Pag-asa. Nakita ko nga yan posted sa social media. Actually, sobrang daming tao. Hindi lang yun. Kahit yung ibang stations din naman, may mga na-invite din ng mga station commander para umattend ng kanilang SOBA. Yes, puno yung covered court nila. At muli pong magbabalik ang Balitang Pulis Kabo dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko pagkatapos lamang ng ilang paalala. Balitang Pulis Kabo. Tayo po ay muling nagbabalik dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At para naman po sa upcoming activities ng Olongapo City Police Office or Philippine National Police, inaanyayahan po natin ang lahat ng rider dyan. Mga ka-riders, sama-sama tayong maghatid ng kabutihan sa kalsada. Inaanyayahan ang lahat ng rider clubs ng Olongapo City na makibahagi sa Lakan Ride for a Cause 2025. Sa October 25, 2025 at magsisimula sa Camp Olivas, Pampanga patungong Nueva Ecija Convention Center, Palayan City, Nueva Ecija. Isang makabuluhang ride na naglalayong magbigay tulong at inspirasyon sa ating mga kababayan habang pinapalakas ang pagkakaisa at samahan ng mga riders mula sa iba't ibang lugar. Sama-sama nating ipakita ang buong puso ng mga Olongapo riders hindi lang sa pagmamaneho kundi sa pagtulong at pagbibigay pag-asa sa iba. Partner, pwede na po sila magpa-register dun mismo sa Camp Olivas. Pagdating nila doon, mas maganda po sana is maaga kayo makarating sa Camp Olivas mga bandang 6:30 a.m. Meron din naman sa page. Meron, kaya lang medyo puno na ang GCash nila. So kapag hindi nakapagbayad, hindi papasok. So pwede po na personal magpa-register sa Camp Olivas at doon na rin po magbabayad mga ka-okay. At yan, kung meron tayong mga ka-rider dito na hindi naman kayang pumunta, meron po tayong Ghost Rider, no? At dahil nalalapit na po yung ating Halloween, no? October ngayon, partner to? 23. No? Isang linggo na lang. Handang-handa na ba kayo sa kakaibang Halloween experience na may kasamang advokasya para sa kaligtasan ng ating komunidad dito sa Olongapo? Handa ka na ba, rider? Hindi ako marunong mag-drive. Halina't makiisa sa Olongapo City Police Office Halloween Safety Ride ngayong October 29, 2025. Next week po yan, Wednesday. Ang tema ngayon, Respond, Resolve, and Commit to Crime Prevention. Ayan, yung RRC ng ating Olongapo City Police Office. Magsisimula po ang ating assembly sa Camp Cabal, Barrio Barreto, Olongapo City sa ganap na 4 p.m. 4 p.m. lalarga. So dapat mas early tayo doon, no? Kaya po yung mga ka-riders, maghanda po tayo ng ating motorsiklo. Siyempre ang inyong Halloween costume at siyempre dahil yan ay motorcycle, dapat mandatory meron tayong helmet, no? Nasa sa inyo po kung yung inyong helmet ay lalagyan nyo ng costume.
nasa sa inyo rin po yan. Kasi ride safety po tayo at crime prevention po ang ating ilalayo na paigtingin sa programang ito. Meron po itong papremyo, syempre. Para sa best costume, meron po tayong first prize, 5,000 pesos. Para naman sa second prize, partner, magkano? Tumataginting na 3,000 piso. Siyempre, meron tayong third prize na meron tayong premyo na 1,000. No, ito po ay free registration. Tama ba, partner? Oh, yun yung nakakatuwa doon. Punta lang po tayo sa aming page ng Olongapo City Police, yung aming Facebook page po. Nakapost po doon yung aming registration sheets. Online po yan. So kung gusto nyo pong mag-join, kahit po sino kayo, alin po ang grupo ninyo, pwede po kayong mag-join sa amin. Ito po ay libre po, no? Makipag-ugnayan po lang tayo kay Patrolman Brian Jason na Darapisa sa 0966-211-5355. Ulitin ko po, 0966-211-5355. Pwede nyo po siyang tawagan at pwede rin naman po kayo online mag-register. Mas madali yung online partner. Kiklik na lang nila yung link. Na lang nila, at ilang questions lang yung meron doon. Kapag nakasagutan po natin, registered na po kayo. Excited ako dito kasi diretso nito, Mardi Gras. Yes. Ang tanong ng karamihan, kapag sumali po ba kami dito, free na ang entrance namin? Yan po ay... labas tayo dyan sa usapan hindi pa tayo yan, sigurado, pero susubukan pong makausap ang ng Mardi Gras. Baka naman po, baka mai-request po natin, pero sa ngayon po ay wala pa po tayong update tungkol Again dyan. po, inuulit po namin, no, bukod po sa sarili ninyo with costume, kasama po ang inyong motorcycle and mandatory wearing of helmet. Ride safe po tayo sa ating gagawing Ghost Ride sa October 29, 2025. Yes, partner, at medyo nakaka-excite kasi first time yan. Yes. Na activity ng Sana Olongapo next year City ulit, Police ganun, Office. no? Yearly na po sana. At sana laging libre. Okay, partner. Inaanyayahan naman po natin sa lahat ng gustong maging pulis. Ayan, Yes. baka may kakilala ka pa na gusto maging pulis. May quota po ang Police Regional Office 3. Kaya naman po, inaanyayahan ng lahat ng interesadong aplikante sa Police Regional Office 3 na nais maging patrolman o patrolwoman na magsumiti ng kanilang kompletong documentary requirements mula October 21 hanggang 24, maaari magtungo sa police station sa inyong lugar ng tirahan upang magsumiti ng inyong white folder na may tabings para sa endorsement at issuance ng ad hoc committee recommendation for attrition quota. At paalala po, siguraduhin kompleto ang lahat ng dokumento bago isubmit. Ang tamang kasuotan sa pagsumiti ay puting round neck t-shirt, maong pants, rubber shoes na puti din at puting medyas. And for more updates, please like this page. Yung pakilike nyo po yung Regional Recruitment and Selection Unit 3. Nandoon na po lahat, pati po yung mga katanungan at kasagutan sa inyong mga madalas na commonly asked questions po. Nandoon na po sa may page na yan. Kaya ito po, ulitin po namin. Ang page po na ito ay Regional Recruitment and Selection Unit 3. At partner, bukas nga ikaw yung mag-MC para sa kanilang screening. Yes, screening sa po. SMX po. Together with the City Mayor's Office po and City Director ng Olongapo City Police Kaya naman Office. good luck po sa lahat ng ma-screen na aspirant natin, mga aplikante natin. Sa pagpapatuloy ng ating programa, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips po para sa ating mga ka-OK na talaga naman pong kapakipakinabang po sa ating araw-araw na gagawin. Pero bago yan, ang nais din po naming magbigay kaalaman patungkol sa terorismo. Nais po naming pabadid sa lahat na ang pagsuporta sa grupong terorismo o terorista ay labag sa batas sa ilalim yan ng Republic Act number 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020. Particular po sa Section 12 ang pagbibigay ng material na suporta sa mga terorista at Section 13 panghihikayat at pagsapi sa mga organisadong terorista. Ang suporta ay maaaring anumang uri ng tulong, direktiba man o hindi direkta, gaya ng pagbibigay ng pera, pinansyal, yung mga pinansyal na tulong na partner, pagtutulot ng tirahan o taguan, yung mga safe house po na tinataguan nila, pagbibigay ng mga kagamitan, armas o sasakyan, pagtuturo at pagbibigay ng mga training sa kanila, pagkakalat ng propaganda o materyales sa panghikay katulad po sa ating mga social media, pagtulong sa komunikasyon o koordinasyon ng mga teroristang grupo, pagbibigay ng material na suporta sa teroristang may parusang habang buhay na pagkakabilanggo o life imprisonment.
Ang lahat ay hinihikayat na makipagtulungan sa PNP o Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng tamang pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad. Maaari rin po tayong tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At sa pagpapatuloy, partner, mga ka-okay, nais po naming sabihin o ilahad ngayon kung ano ba ang dapat na nilalaman ng GOBAC. Alam naman po natin na iba't ibang sakuna yung nararanasan natin, lalo na ang paglindol. Tapos may ngayon, partner, may papasok po kasing bagyo. Yes, ito ang pangalan niya ay Salome. Tapos na si Ramil kay Salome tayo. Yes, kaya naman po ito sana mai-prepare ng bawat pamilya na meron po silang go bag. So medyo partner, medyo natawa ka ata sa pangalan ng bagyo natin. Pero legit po yun talaga. Salome po. Salome. So partner, ano-ano nga ba ang dapat laman ng go bag na ihahanda ng ating mga ka-okay? Siyempre, dapat meron tayong inuming tubig. Yung sapat po para sa 3 araw sa loob ng ating pamilya. Mga delatang pagkain o ready to eat na meals o yung mga delata. Meron din naman yung nabibili yung sachet na lang, no? Para hindi po siya madaling mapanis. Yes, flashlights, batteries, yung pito, kasi hindi po natin masasabi, katulad po yung mga nangyari sa Cebu. Pwede po tayong manghingi ng tulong kasi through pito. Face mask at alcohol, first aid kit. Yung first aid kit po, alam na po natin yan, mga gamot para sa bata, matanda, sa nerarayuma o whatsoever. No? Personal hygiene items, yung sabon, shampoo, alcohol, diba? Power banks and chargers. Yan, mga partner. Yan, partner, kailangan din natin yung pag wala tayong flashlight, at least meron po tayong kandila at saka posporo. Hindi lang siya gaanong safe, kaya kung sakasakali, ilalayo po natin ito sa mga bata. Kailangan, ito po pinakamahalaga, yung mga kopya po ng mahalagang dokumento natin, mga ID, birth certificate, at kung ano-ano pa, na siguraduhin po natin nasa sealed na plastic na hindi po ito mababasa. Nandiyan din syempre ang extra damit, kumot at raincoat, ang ating emergency, ito, partner, wala ako nito. Emergency cash. Ayan, kailangan din po natin yan. Hindi ka rin ba nagdadala ng cash? Hindi, wala at talaga. At makikita nila, maririnig nila yung mga pulis na nagraradyo, walang cash, wag nyo kaming i-hold up. Wala talagang cash. At syempre, kailangan din po natin, napakahalaga nitong notepad at ballpen. So, yan po, inaaniyahan po natin o sinasabihin natin ng lahat ng tagapakinig, mga ka-okay na alam po natin may mga kamahalan din ng laman yan. Pero kung uunti-untiin po natin makompleto, ay napakahalaga po nito. Tsaka maganda pong invest, lalo na po sa power bank and batteries. Invest po tayo. Meron din po kasing mga kaulongga po inyo natin na yung nag-i-invest po sa mga generator. Yes, Marta. At saka, pagka nagkaroon na po sila niyan, huwag nilang kakalimutang i-check. Every 6 months, or at least 3 to 6 months kasi baka expired na yung mga pagkain. So, ayan, partner, ulit, yan po ang nilalaman dapat ng ating mga go bag na meron ang bawat pamilya dito po sa lungsod ng Olongapo. At kayo po ay manatili sapagkat kami po ay muling magbabalik mamaya lamang pagkatapos ng ilang paalala. Balita Miss Gabo. Tayo po ay muling nagbabalik sa Balitang Pulis Gabo. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Partner, ang bilis ng oras. Malapit na naman tayong matapos. Kaya ituloy mo na yan. At sa pagpapatuloy po sa aming pagbibigay ng prevention tip, no, mga partner, dahil marami at dumadami, nadadagdagan yung ating mga kaso ng qualified theft. Narito po ang mga dapat natin tandaan or gawin upang hindi po tayo mabiktima o para ito po ay maiwasan. So, kapag sinabi po kasi natin qualified theft, pasok ito sa mga establishment na merong empleyado, from boss to empleyado, at syempre yung mga namamasukan o yung may small business. Yan. Magkaroon po tayo ng maayos na record ng kita at regular na suriin ng mga transaksyon doon sa mga resibo or ilista po lahat ng mga lumalabas na produkto. Huwag pong mag-atubiling magsagawa ng regular na inventaryo ng mga mahahalagang gamit. Yes, partner, kasi dyan masusyak natin kung may kulang na ba. Yes, maaagad natin yon. Kasi pag wala tayong record, hindi natin alam, matagal na pala tayong nawawalan, partner. Siyempre, maglagay po tayo ng security measures, yung mga CCTV po sa ating mga locker room, stock room, para pati yung po mismo sa establishment like yung 7-Eleven, para makita po natin kung ano pa yung mga nangyayari sa loob ng ating establishments. Limitahan din po natin yung access sa pera at mahalagang gamit. Huwag po basta-basta magbigay ng susi o password, lalo na po kung yung ating mga tauhan bago-bago pa lang, no.
Huwag tayo masyadong maging maluwag sa pera. Partner, minsan nga kahit tiwalang-tiwala ka na o sobrang tagal na sa'yo, hindi mo pa rin masabi yung pinagdadaanan ng tao na yun. Kaya yung security measures, nasa atin din talaga, partner. Yan, panatilihin po nating maayos yung mga documents po natin sa lahat ng transaction, like yung bank transaction po natin. Usually kasi yung mga car wash, mga inuutusan na po nila kasi nadalhin yung pera papunta sa bangko. So, hindi po natin alam. The usual po, yan ang nagiging kaso dito. Partner, yun nga last week, meron tayong qualified theft. Yes. So, yung mga pinagkakatiwalaan natin na hindi ko naman sinasabing mga empleyado din, pero doon kasi nagmumula yon. Nilabas yung pera, pagdating doon, hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Tangay na yung pera, di ba? Suriin po natin yung mga background ng ating mga hina-hire o tatanggapin sa trabaho. Yes, partner. Kaya yung iba dyan talagang meron na police clearance. Yes. Mahirap. And meron din NBA clearance. Kumbaga lahat ng mga dokumento, IDs, yan po yung napakahalaga na dapat hanapin natin sa ating mga empleyado. Siyempre, agad po nating i-report ito sa pinakamalapit na kapulisan kapag napansin na po natin na kahinahinala na po yung kilos ng ating mga tauhan o meron na kayong napapansin na kahinahinalang kilos o pagkawala ng gamit sa inyong establishment. So, stay prepared, stay safe po mga ka-okay. Partner, kasi ang pagiging handa at maagap sa panahon ng sakuna ay mahalaga upang manatili ang kaligtasan ng ating mga pamilya. At muli ang mga emergency, laging tandaan ng 3 numero, ang 911. At yun po ang mga safety tips for today. Nawa ay meron tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka-okay. Partner, malapit na tayo matapos. Bago yan, baka meron kang gustong batiin, mga nagbe-birthday ngayong October. Siyempre yung mga nag-birthday ng October. Advance at saka belated happy birthday. Ayan, si Ma'am Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, Ma'am. Advance happy birthday po. Advance happy birthday. Yan. Bukod dun, partner, hindi lang po sa qualified theft o sa usaping pinag-usapan natin ngayon yung dapat nating itawag sa 911. Ano man po ang inyong kailanganin at kakailanganin nyo ang mga kapulisan, 3 numero lang po ang inyong idadial. Direct na yan sa atin, no? Yes, partner, meron nga tayong success story ngayon ng 911. Kahapon lang, Police Station 3. Through 911 call talaga siya, parang trespass to dwelling. At agad-agad yung patrollers ng Police Station 3 pagkatawag ng 911 na naibigay sa kanilang impormasyon, pumunta sila agad doon sa new kalalaki. At agad-agad po yun na i-turn over po sa barangay. Ganun po kabilis. Parang lang po, wala pa pong 5 minuto yun na nakapag-respondo. Wala naman ang bayad, di ba? Libre naman na ang 911. So, much better po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Olongapo City. I-exercise na po natin yung 911. Opo, i-practice na po natin kasi before talaga hindi. So ngayon po, pwede na siya. Legit na po ang 911. Pero wag ipaprank ang police. Yes. Yan lang po yun. Mas pinaigting nila yung 911 call. Nag-automatic na lahat ng prank callers ay hindi na na-accept. Kaya yun po, iwasan po natin. Kasi kapag totoong nangangailangan na po tayo, hindi na po, wala na po mag-a-assist sa atin. Para naman po maging update po sa ating iba't ibang aktibidad at accomplishment ng Police Gapo, pakipollow o like po ang aming FB account, Olongapo City Police, and please follow also our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. Also, we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At naisin po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang alas 1:30 ng tanghali. Ganon din ang Police News Network Facebook page. At syempre, pakilike din kung saan po tayo nakikinig ngayon ang 97.5 DWOK FM. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa inyong oras ng pakikinig at sa ating programa ngayong umaga. Lagi po nating tandaan ang usaping kaligtasan na iusapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasid. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office ang ngalan ng aming City Director na si Police Colonel Richard Rodriguez Clarval. Kami po ay taus-puso ng papasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon. Kasama sina DJ Claire, ang napakagaling, at si DJ Miko. Yeah. Siyempre nandiyan din si Sir Andrew at si Sir Mel. At sa lahat ng ating tagapakinig, lalong-lalo ng mga kananay dyan at ang mga nagpapasada ng tricycle, jeepney, taxi, or bus. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities.
At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod na ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po sa lungsod ng Olongapo. Ako po muli si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer at magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga dito lamang sa Balitang Pulis Gapo.